Grabe, Senator Rapi Tulfo, hindi pa man tumatayo sa kanyang inuupuan, nag-iba na ang kanyang statement. Iba na ang kanyang sinasabi. Kung kanina ay siguradong sigurado siya sa kanyang sinasabi, sa kanyang mga akusasyon, ngayon naman, hindi pa siya nakakatayo sa kanyang inuupuan, ay iba na ang kanyang sinasabi. From siguradong sigurado to marites very quickly. Ano ba itong sinasabi natin? Panoorin natin itong video kung paano siya nag-iba ng statement niya very, very quick. So, eto, panoorin natin muna natin itong video na ito. Ngayon naman dun sa PRC. PRC, magandang hapon po sa inyo. Kumusta po kayo? Nagkape na po kayo? Okay. PRC, Ang bait, nagkape na po kayo? Ano ba yun? Pang-insulto ba yun? Nagkape na ba kayo? Ewan ko ha. marami na po ako natatanggap na reklamo na Marami na daw siyang natatanggap na reklamo. Take note, inuupuan niyo po yung mga reklamo. Senator, inuupuan niyo po yung mga kaso. I would like to acknowledge the presence of Senator Tol Tolentino. Babalik lang po siya. Na marami raw pong mga Kanina, ulitin natin. na inuupuan niyo po yung mga reklamo. Senator, Kanina sigurado siya na inuupuan niyo yung mga kaso. I would like to acknowledge the presence of Senator Tol Tolentino. Babalik lang po siya. Na marami raw pong mga cases na inuupuan niyo. Kita nyo yon? Marami raw pong mga cases na inuupuan nyo. Bakit kanina siguradong sigurado siya, wala pang 10 segundo. Pero ngayon, raw na? Ba't ganun? At hindi lang yan. Sa kanyang opening statement, siguradong sigurado din siya. Panoorin natin itong video na ito. Itong gagawin natin hearing. Of course, ang bagsak nito sa PRC. Ang bagsak nito ay sa PRC. Pakinggan ninyong mabuti. Meron ba tayong taga-PRC dito? Ginaw na ang mundo. Ayan na, sumigaw na. Yung mga kaso laban sa mga medical practices ng mga doktor na pinal ng mga pasyente, nakabinbin pa rin. Bakit? Bakit nakabinbin pa rin, Senator Rapi Tulfo? Pakisabi nga. I'm just being sarcastic. Ang ibig ko sabihin, dyan kayo sa PRC, inuupuan nyo ang mga kaso. Diyan kayo sa PRC, inuupuan nyo ang mga kaso. Siguradong sigurado siya sa kanyang sinasabi. Inuupuan ninyo. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampa ng kaso against a doctor, doctor to doctor, lumunundag ang mga puwet nyo. Paano ba ang lumundag ng puwet, Senator Rapi Tulfo? Kapag ka ba nasisikil ka na at talagang alam mong dehado ka na, lulundag din ang puwet mo sa pagkakaso sa iyong mga kritiko? Ganun ba yon ang paglundag ng puwet? Pero kung pobreng pasyente na biktima ng malpractice, Gamit na gamit ang salitang pobre. Potik yan. uupuan nyo ng dekada-dekada. See? Yung sinasabi ko. Eto yung opening statement niya, siguradong sigurado siya. Mamaya, sagutin nyo yan. Mamaya sagutin nyo yan. Doon sa video na ito, sasagutin nila. Mamaya, marami akong hingin listahan sa inyo. Mabubulgar ang katamaran ninyo yan sa PRC. Mabubulgar ang katamaran. Mabubulgar kaya? Mabubulgar ang pagiging inutil ninyo. Sorry for the... Kasi ito po Nagsorry yung naman. nararamdaman ko. Nagsorry naman. Ang dami ko na pong natatanggap ng mga reklamo mula sa mga pobreng pasyente na biktima ng medical practice. Puntahan natin dito. Balikan natin ito. Now, ang tanong ko po, ano bang kailangan ng PRC ng mga ebidensya na para yung mga doktor na inireklamo agad-agad mapapatawan ng karampatang parusa or sanction? And second question, bakit po ang bagal ng paglitis nyo ng kaso dyan po sa PRC? Dito ipapaliwanag kung bakit tumatagal yung paglilitis sa mga reklamo ng mga quote-unquote pobreng mamamayan natin. So ipapaliwanag ngayon ito ng PRC kung bakit.
Pero tatanggapin kaya ni Senator Rapi Tulfo o ipagpipilitan na naman niya yung kanyang gusto? Panoorin natin. Na inaabot po raw ng siyam-siyam. Oh, 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 oh. Ulit. Trial or submission. Sir po, ano bang kailangan ng PRC ng mga ebidensya na para yung mga doktor na inireklamo agad-agad mapapatawan ng karampatang parusa or sanction? And second question, bakit po ang bagal ng paglitis nyo ng kaso dyan po sa PRC na inaabot po raw ng Inaabot po raw. O, kanina, sigurado kayo, inuupuan ninyo eh. Mga tamad kayo eh, mga inutil kayo kasi. Ngayon, may raw na. Chismis na, narinig lang niya, hindi na siya sigurado. siyam-siyam. Thank you very much. Bilisan mo ang pagsagot kasi sasabihin na namang babagal-bagal kayo, taabutin ng siyam-siyam pati ang pagsagot mo, PRC. Honorable Senator Tulfo, with the permission of the Chair, Senator Bongo, let me provide the background on the adjudication of cases being filed with the Board of Medicine. O, eto ipapaliwanag kung ano ang proseso. Makinig. So all of these cases involving medical professionals are filed with the Board of Medicine. And if there's a written complaint from a complainant, then they will have to file their complaint affidavit, and the professional against whom the complaint was filed will have to submit a counter affidavit. Oh, basically, sinasabi kung ano ang proseso na pagdadaanan, due process. Then we have processes like mediation, initial mediation. If they don't agree, there's no agreement between the two parties, then it's either formal trial or submission of position papers. Yung binabanggit niyo po, yun yung due process. Tama. Oh, yung binabanggit nyo, yun yung due process. Allergy ka sa salitang yan, Senator? Yes po. Wala tayong problema dyan. O, wala balang problema sa due process, pero tignan mo to, mababagalan siya sa due process. Aking problema po, bakit napakatagal po ng due process ninyo? O, eto, suggestion, bakit hindi mo dalhin sa RTIA? Para 2 to 3 days, masolve mo na to. Bakit kailangan mo pang dalhin sa Senado? Pagtatatawagan mo yung mga kung anong gusto mong tawagan, na sino mang gusto mong tawagin. Para in 2 to 3 days, tapos na sana sa RTIA pa lang. Bakit dinala mo pa sa Senado? Hindi kaya sa RTIA? Hindi kaya kasi malalaking tao tong mga to, ganon? Kaya ginamit mo ang Senado, ganon, ganon, ganon? Pakisagot po direct to the point, please. Bakit Anong direct to the point? Tinatanong mo kung ano yung proseso. Sinasagot ka kung anong proseso from the start para matapos hanggang sa matapos. Pero ngayon gusto mo direct to the point. Paano ba namang proseso yan kung direct to the point naman na? Kailangan mong ilatag yung proseso, Senator Rafi. po inabot ng siyam-siyam? Ang system po kasi namin is just like the system in the regional trial court, especially if it's trial type. So O, parang RTC kasi lalo na kung trial type, tandaan. magpe-present mo muna yung nagko-complain, and then magpe-present din yung respondents, and it takes very long because of the number of respondents sometimes, because let's say a surgeon operated and there are assistants and there is a physician, medical internist who gives the clearance. There's an anesthesiologist who performs the anesthesia. So medyo marami Again, po. sorry to O, ikakat na naman. Kung maiintindihan ko, hindi ako doktor. Kung mag-undergo ka o isang pasyente ng surgery,
Hindi lang iisang doktor, hindi lang surgeon. Dahil kailangan pa dyan, una, yung anesthesiologist. Maraming mga espesyalista ang kailangang sa isang operasyon. Hindi lang yung surgeon, marami kasing involved na doktor. To cut you short, I'll give you an example. Yung isang Oh, eto na naman yung example niya. pasyente nagpa-opera and then si doktor nakalimutan niyang tanggalin yung gunting sa loob ng katawan ng pasyente. Very clear yun. Oh, very clear at possible na mangyayari yan. Pero hindi lang yung doktor na mag-oopera o yung surgeon ang nandyan na doktor. Kailangang imbestigahan, malay mo pala, yung anesthesiologist pala o baka naman yung nurse pala ang nakalaglag sa gunting sa loob at hindi nakita ni doktor. Kaya kailangang maimbestigasyon. Kailangan ng investigation, Senator Raffy. Hindi po pwedeng may nakita ng gunting, yung doktor na nag-opera ang may kasalanan agad-agad. Kailangan ho ng investigation at due process. So inoperan ulit yung pasyente at nagkaroon ng complication at grumabi yung kanyang sakit. So ano pang kailangan ng mga ebidensya doon? Bakit pa kailangan ng kung ano mga cheche-boreche? Nandiyan na po yung ebidensya, x-ray and all na nagkamali yung doktor. Yung ganong klaseng mga Hindi kasi nga, hindi mo maintindihan, hindi agad-agad dapat doktor na kaagad yung may kasalanan. Malay mo yung nurse nga, sabi ko, nakalaglag ng gunting. Hindi nakita nung doktor. Pagkasarado niya nung sugat, pagkatahi niya, hindi na niya alam. Pero ang alam niya, natanggal na. Baka kasi ibang tao ang may negligence, Senator Raffy, dahil kapag ka nag-opera, major surgery, na kailangan mo buksan at kailangan na ng gunting na nasa loob, hindi lang iisa yan na doktor, hindi lang iisang tao yan, hindi lang yung pasyente at doktor yung nandyan sa operating room. Maraming mga tao na pwedeng magkamali kaya kailangan ng investigasyon, huwag tanga. kaso, inaabot po ng 10 taon. Bakit po? Due process nga. Nandiyan ang ebidensya. Yes, Your Honor. Pero dadaan pa rin ho sa proseso namin. Dadaan pa rin sa proseso. But I know we- that we sa proseso, acknowledge- pero bakit po abutin ng 10 taon? Alam mo pala na may proseso, bakit aabutin ng 10 taon? May proseso nga. Nandiyan na nga po yung pasyente, pakita niyang x-ray na meron talagang gunting na naiwan sa loob ng kanyang katawan, papakita din niya yung nangyaring complication as a result. Hindi nga sapat na merong x-ray na nakita o talagang physical, binuksan ulit, nakita may gunting nga. Hindi nga alam kung sino ang may negligence. Kaya nga kailangan, Senator Raffy, uulitin ko ulit, kailangan ho ng investigasyon dahil hindi lang ho mag-isa yung doktor na nandun sa loob ng operating room nung nauoperahan ay yung pasyente. Pakita din niya na siya'y naging grabe, nagkasakit, etc. And then isasubmit yan sa PRC. Why would it take 10 years? Kasi nga may proseso. We accept that the evidence that may have been presented is already solid or valid and can already result to a decision. But the respondent sometimes comes up with, and the complainant comes up with expert witnesses who are also physicians who may be giving contradictory opinions regarding that. Ano pa pong expert witness Honor. ang kailangan? Nandiyan na nga po yung x-ray ng pasyente. Inadmit siya, nakalagay ang pangalan ng doktor nag-opera sa kanya, yung araw na inoperahan siya, anong ospital yon, at yung makikita doon na nagkaroon complication because gunting na naiwan. Ano pa kailangan na pasikot-sikot Wala na po. para abutin po ng isang dekada? Ang sa akin po kasi, kinumpara niyo po kayo sa RTC. Iba po yung RTC, iba po yung PRC. Iba talaga, pero ang sabi niya, like cases like, parang. Please do not compare. That's apples and oranges, okay? So sa PRC, mas madali ho dapat kayo makapag-action. The fact na kayo po ay mga doktor din, I would assume some of you are doctors over there. So you don't need expert opinions because you yourselves from among your group are already experts. Kailangan, Senator Raffy, ng expert opinion.
nung iniimbestigahan mo ang PCSO, 'di ba naghanap ka ng expert para sa kanilang opinyon? Pero bakit sa case na 'to, ayaw mo na meron pang expert opinion para sa pag-iimbestiga ng mga kaso? Sabaw. Otherwise, you won't be accepted sa PRC. Am I right? So don't tell me about these expert doctors na kailangan pa magtistigo, etc., etc. All Kailangan nga para malaman kung ano talaga ang nangyari, kailangan ng eksperto, 'di ba nga ulit sa PCSO. Sabi mo nga doon sa isa yung doon sa resource person noon na no, you're not an expert. You cannot speak. You shut up. 'Di ba? you need is Naghanap ka ng expert noon. Pero ngayon, bakit ayaw mo na ng expert opinion? 1+1. 1, may pasyente na may reklamo na naiwanan ng, sample lang po to, naiwanan ng gunting sa loob ng katawan niya, may x-ray and all. And then 2, ito si doktor na inaamin niya, siya nga'y nag-opera at inaamin niya na naiwan ngayong gunting. Iba yung sitwasyon mo kanina. Ngayon, inaamin na ng doktor na siya yung nakaiwan. Kanina, may nakita lang na iwan. Wala pang pag-amin yung doktor. Pero bakit ngayon? Ngayon, yung example mo, iba na. Umamin na yung doktor na nakaiwan ng gunting. So, yan pa lang, kahit isang araw pa lang kung may pag-amin na dun sa doktor na siya nga ang nakaiwan, tapos na ang kaso. Pero yung kaninang example mo, Senator Rapi Tulfo, walang alam kung sino ang may negligence. Kailangan pang imbestigahan. In this case, nagbago ka na naman ng example. Ano pang kailangan? Bakit abutin 10 taon? Sir, Right now, sir, I don't have the data regarding how long those kinds of cases are, no. okay, But the profile of the cases that have been filed with the PRC for medical professionals, 212 unprofessional conduct, malpractice 7, negligence 249, violation of code of ethics with the code of ethics of the PMA adopted by the Board of Medicine 41, immorality 47, and I cannot maybe we have the head of the okay. Board of Medicine and the head of our legal division. They may have the particular statistics regarding how long those clear-cut, I would say clear-cut cases would stay because we have the aging of cases filed against. So, paka-technicalities na lang yan. So, dito napatulayan natin na talagang nilalaro ni Senator Rafi Tulfo ang kanyang mga salita. Una, doon sa pinakita natin, siguradong sigurado siya. Inuupuan niyo ninyo. Pero kanina, biglang nagbago, naging raw, naging chismis, naging daw, nakarating na sa kanyang mga reklamo. So, second-hand information pa rin yan, mga Senator Rapi Tulfo. Kailangan pa rin ng validation dapat. Hindi yung narinig mo, kanina, sinabi mong sigurado ka na, pero lumabas pala na narinig mo lang. Raw, tapos binato mong raw. Tapos yung example mo kanina, bakit kailangan ng napakatagal na investigasyon. Kanina, hindi alam nung pasyente o nung doktor kung bakit may gunting sa loob ng pasyente na naiwan. Kanina, nagbago na naman yung example mo. Alam na, inamin na ng doktor na siya nga ang nakaiwan doon sa gunting sa loob ng kanyang pasyente. So, magkaibang sitwasyon, Senator Rapi Tulfo. Doon sa una, kailangan talagang investigasyon. Kailangan ng proseso, due process mo at sa gusto mo. Ang problema kasi, doon sa pangalawa, may pag-amin na. Doon pa lang sa pag-amin niya, tapos na yung kaso. Ibang sitwasyon yung sinasabi mo, Senator Rapi Tulfo. Ang ibinipilit mo kasi, kanina sa second example mo, na meron ng pag-amin. Doon sa una, wala namang may alam. So, ang pinapalabas mo, may pag-amin na nga sa doktor na siyang nagkamali. Abutin pa ng siyam-siyam. Doon sa second example mo yon. Pero doon sa unang example mo, wala pang may alam. Kailangan pang mag-imbestiga. Yun lang. Bye-bye.